Kumusta mga amigo? Pag-usapan natin ang mga player outside Luka Doncic kung bakit sila napakahalaga. Ipinakita ni Luka Doncic na may gusto siyang patunayan sa kanyang sarili, lalo na siguro sa kanyang former team na Dallas Mavericks na itrinade na nga siya, siniraan pa. Nakita natin ang body transformation at lalo na yung laro ngayon na nag-a-average ng 40 plus points in just 2 consecutive game of the season na may 92 points na agad, bagay na masakit makita ng Mavs fans. Kaya naman sa laban nila versus Washington Wizards ay sumigaw ulit sila ng Fire Nico. Bukod kay Luka, andyan din si DeAndre Ayton na malaking bagay para sa Lakers dahil dati wala silang ganitong sentro. Kung mapapansin mo, walang sentro na magaling umiscreen dati ang Lakers na hindi makapag-commit ng offensive foul. Well, ngayon in just 2 games makikita mo kung gaano napaka-solid at effective ng screen na ginagawa ni Ayton. Nahihirapan makahabol ang defender at kapag hindi nag-close out ang second defender, paniguradong open shot na naman para sa guard ng Lakers, especially kay Luka at Austin Reeves. Ang opensa ng Lakers kadalasan ay pick and roll. Ang maganda pa kay Ayton, hindi niya kailangan dumakdak lagi para umiscore dahil may mid-range jumper din ito, bagay na wala kay Jackson Hayes. Sa bagay dati, si Anthony Davis ang kanilang sentro na talagang malayo naman si Ayton kung opensa ang pag-uusapan. Bukod sa mid-range jumper, maaasahan din ang kanyang finishing touch under the rim. Malaking bagay na ito lalo't andyan si Luka na magko-command ng matinding atensyon, pero kung mapapansin natin, nahihirapan din makalibre si Ayton, lalo na sa laban nila versus Golden State Warriors na talagang kinukuyog siya, pero versus Wolves, nagkailang pagkakataon na naiiwan libre sa loob itong si DeAndre Ayton, kaya naman pinagbabayad niya ang Wolves. Ang medyo hindi lang okay kay Ayton ay mabagal itong kumilos at mahina ang recovery sa rebounding. Kapag na-miss niya mag-rebound, hirap na mag-hustle ulit para kunin ang bola. Pero all in all, solid ang ginagawa ni Ayton, lalo't limitado din ang kanyang touches. First game, 10 points and 6 rebounds at second game, 15 points and 8 rebounds. Bilang sentro, kailangan niyang iangat ang number sa rebounding. Pangalawa, si Marcus Smart. Si Smart sa first game, 9 points, 3 of 7 from the field, 1 steal. At sa second game naman, 3 points, 1 of 2 from the field, at 2 steals. Well, definitely hindi opensa ang pinakataas ni Smart, kundi depensa. Ganun pa man, efficient pa rin ang kanyang shooting, mga amigo. 50% from the field. Dahil si Smart ay big guard, kayang dumepensa ng 1-5 position. Sa laban versus Timberwolves, dito niya ipinakita ang isang mabangis na laro. Ilan sa sample ay ang paghablot niya ng bola ng harap-harapan kay Anthony Edwards na nagresulta sa assist kay Austin Reeves for easy layup. Dito pa lang makikita mo na talagang mataas din ang IQ ni Smart, na hanap niya pa ang libreng ka-teammate. Isa pang maganda ay ang steal niya kay Julius Randle na nagresulta naman sa alley-oop dunk ni Rui Hachimura. Bukod pa sa ganyan ay kaya niyang makipagbardagulan sa loob ng pinta at mag-facilitate ng laro dahil point guard po talaga ang posisyon ni Smart, lalo na nang nasa Boston Celtics pa ito. Pangatlo, Jared Vanderbilt, na alam naman natin ang resume. Gamit na gamit ang kanyang athleticism, hustle play, haba ng galamay para makadistract ng kalaban at talagang kaya din dumepensa ng 1-5 posisyon. Isa pang player na para sa akin maganda ang ginawa sa defensive ends ay itong si Jake LaRavia, dahil sa kanyang size, nadedepensahan niya si Jimmy Butler at maging si Ant-Man. Switchable ito mga amigo sa depensa, kaya nito ang 1-4 position. Mas okay itong ilagay bilang starter pamalit kay Gabe Vincent dahil hindi naman nagde-demand ng bola. Isa pa, good spacer din dahil may tira sa labas.
Kung hindi si Larrabia ang best option, pamalit kay Gabe Vincent ay itong si Marcus Smart.